Magandang araw! Kumusta ka? Handa ka na bang matuto? Ako si Teacher Cheryl, ang iyong kabuhay at guro na magiging gabay mo sa pagkatuto sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa ikalawang baitang. Ang aralin natin ngayon ay may pamagat na pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapasalamat ng may kasiyahan sa mga karapatang iyong tinatamasa. Tandaan, ESP is buhay! Ngayon ay isang bagong umaga, salubungin ang may ngitit saya. Samahan mo akong matuto, mag-aral ng mga bagong leksyon. Dagdagan ang iyong kaalaman, palawakin ang iyong karunungan. Pagkat ang batang nagsusuri ay mahusay, parati natin tong tandaan. Edukasyon sa pagpapakatao, pamumuhay ay sadyang pagpapakatuto. Ang lakbayin nating mga tao, isa-isip, isa puso, at sa gawa mabubuo. Lala, lala, lala. Ngayon ay isang bagong umaga, salubungin ang may ngitit saya. Samahan mo akong matuto, mag-aral ng mga bagong leksyon. Dagdagan ang iyong kaalaman, palawakin ang iyong karunungan. Pagkat ang batang nagsusuri ay mahusay, parati natin tong tandaan. Edukasyon sa pagpapakatao, pamumuhay ay sadyang pagpapakatuto. Ang lakbayin nating mga tao, isa-isip, isa puso, at sa gawa mabubuo. ESP is buhay. Bago tayo magsimula, balikan natin ang iyong kaalaman tungkol sa paksang tatalakayin. Halina't sagutin mo ang gawain ito! Panuto, isulat kung anong karapatan ng binabanggit sa larawan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Makapag-aral, makapaglaro, makakain ng sapat. Ano ang nakikita mo sa larawan? Makapag-aral, makapaglaro, makakain ng sapat. Tama! Ang pinapakita sa larawan ay isang batang nag-aaral o ang karapatang makapag-aral. Ano ang nakikita mo sa larawan? Makapag-aral, makapaglaro, makakain ng sapat. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ang ipinapakita sa larawan ay mga batang naglalaro o ang karapatang makapaglaro. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ano naman ang pinapakita sa larawang ito? Tama! Ang sagot ay makakain ng sapat.
Nagustuhan mo ba ang naging resulta ng iyong unang pagsubok? Kung oo, magaling! Kung hindi naman, huwag kang mag-alala sapagkat yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sino ang naghanda ng pagkain mo sa bahay? Nagawa mo bang magpasalamat sa naghanda ng iyong pagkain? Bakit opo? Bakit hindi? Gusto mo bang makarinig ng kwento? Mayroon akong kaibigan at kasama ko siya ngayon. Excited ka bang makilala siya? Siya si Wonder K! Hatid niya'y kwentong may kabuluhan. Kumusta? Ako si Wonder K, ang iyong kaibigan na may dalang kwentong K, kabuluhan at kaalaman sa karapatan para sa iyo. Salamat sa aking karapatan ni Shenandoah T. Quek. Isang umaga, pagkagising ni Helen ay nakita niya ang kanyang tatay Oka na papasok sa trabaho. Pag-alis ng kanyang tatay, tinanong niya ang kanyang nanay Remy, "Nay, bakit po kailangan magtrabaho ni tatay?" Nakangiting sumagot si nanay Remy, "Siyempre anak, kailangan magtrabaho ni tatay upang maibigay sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Gusto namin na ikaw ay makapag-aral, makakain ng masustansyang pagkain at lumaki ng maayos." Niyakap ni Helen ng mahigpit ang kanyang nanay at sinabi, "Napakaswerte ko po pala! Maraming salamat po sa inyo! Bilang pasasalamat ko po, mag-aaral po ako ng mabuti. Ako rin po ay laging magpapakabait. Magiging magalang rin po ako." Tuwang-tuwa si Nanay Remy sa sinabi ni Helen. Nasiyahan ka ba sa kwento ni Wonder K? Mayroon akong ilang katanungan tungkol sa kwento ng ating bida. Panuto, sagutin ang sumusunod na katanungan batay sa kwentong napakinggan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ito sa sagutang papel. Una, saan papunta si Tatay Oka ayon sa kwento? Trabaho? Simbahan? Mahusay! Ang tamang sagot ay trabaho. Sa trabaho papunta ang ama ni Helen. Ikalawa, bakit kailangan magtrabaho ni Tatay Oka? Para masuportahan ng pamilya? Para makapamasyal? Nagagalak ako sa iyong sagot. Kailangan magtrabaho ni Tatay Oka para masuportahan ang kanyang pamilya. Ikatlo, anong katangian ni Helen ang dapat mong tularan? Marunong magpasalamat sa magulang? Walang pakialam sa magulang? Bilang anak, nararapat na magpasalamat ka sa iyong mga magulang sa mga karapatang tinatamasa. Ika-4, nagawa mo na bang magpasalamat sa mga karapatang iyong tinatamasa? Opo o hindi? Kung opo ang sagot mo, nagpapakita ka ng pagpapahalaga sa iyong karapatan. Kung hindi naman, mabuting ito ay iyong subukan.
Paano mo maipapakita ang pasasalamat sa kahalagahan ng mga karapatan na iyong tinatamasa? Halina't alamin ang mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa. Mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa. Una, pagdarasal araw-araw sa poong may kapal. Ikalawa, pagiging mabait at masunurin sa pamilya. Ikatlo, pag-aaral ng mabuti. Ikaapat, pagtulong sa mga gawaing bahay. Ikalima, pagiging magalang sa pakikipag-usap. Nalaman mo na ngayon ang mga paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa mo. Ano ang iyong nararamdaman ukol dito? Panuto, ipakita mo ang iyong kasiyahan sa tinatamasang karapatan. Gumuhit ng masayang mukha sa loob ng bilog at kulayan ito ng paborito mong kulay. Pagkatapos, kumpletuhin ang pangungusap na nakikita mo. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ako ay... Dahil ako ay may mga tinatamasa. Kung ang iyong sagot ay masaya at karapatan, sabayan mo akong basahin ang kumpletong pangungusap. Ako ay masaya dahil ako ay may mga karapatang tinatamasa. Ang bawat karapatan ay tinatamasa ng may kasiyahan. Tandaan mo, may mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa. Mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa. Una, pagdarasal araw-araw sa poong may kapal. Ikalawa, pagiging mabait at masunurin sa pamilya. Ikatlo, pag-aaral ng mabuti. Ikaapat, pagtulong sa mga gawaing bahay. Ikalima, pagiging magalang sa pakikipag-usap. Para sa panghuling gawain, panuto, iguhit ang pusong buo kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa at biyak na puso naman kung hindi. Una, nagpapasalamat kay nanay sa masarap at masustansyang pagkain na kanyang inihahanda. Magaling! Ang tamang sagot sa unang bilang ay pusong buo. Ikalawa, ayaw kong gumawa ng takdang aralin pagkatapos ng aming online class.
Kung ang sagot mo dito ay biyak na puso, approve tayo dyan! Ikatlo, hinahayaan ko ang aking nanay na mag-isang gumawa ng mga gawaing bahay. Sa bilang na ito, ang sagot ay mahusay! Biyak na puso! Ikaapat, sumasagot ako ng may po at opo sa pakikipag-usap sa nakatatanda sa akin. Pusong buo kaya o biyak na puso? Magaling! Ang sagot ay pusong buo. Ikalima, sumusunod ako sa utos ng aking ate at kuya. Para sa huling bilang, ano sa palagay ang tamang sagot? Ang sagot ay pusong buo! 2 thumbs up para sa'yo! Nagustuhan mo ba ang aralin? Ngayon, alam mo na ang mga paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa. Kaya mo ba itong isabuhay? Gayahin mo si Helen. Magpasalamat ka rin sa mga karapatan na iyong tinatamasa. Nakakuha ka ba ng 5? Nakakuha ka ba ng 4? Nakakuha ka ba ng 3, 2, 1, at wala? Ikaw ba ay nakakuha ng 5 puntos sa gawain natin sa pagtataya? Kung gayon, ikaw ay nasa antas na nabibilang sa napakahusay at nababagay sa'yo ang napakasayang muka. At nasisiguro ko na mas mapaghuhusay mo pa ang susunod na mga gawain. Kung ang nakuha mo ay 4 hanggang 3 puntos, bibigyan kita ng nakangiting muka. Dahil sa antas na ito, ikaw ay nabibilang sa mahusay. Ang nakuha mo bang puntos ay 2 o wala kang nakuha? Sa pagkakataong ito, ang iyong antas ay nabibilang sa katamtaman. Sa pagtatayang ito, dito makikita mo na may ilan kang hindi nakuwang wastong sagot. Malungkot man ang muka na ibibigay ko sa'yo, hindi ibig sabihin na hindi mo na mapaghuhusay ang ilan sa mga hindi mo nasagot. Galingan mo sa susunod na aralin para makakuha ka ng napakasayang muka. Nakakuha ka ba ng 5? Nakakuha ka ba ng 4? Nakakuha ka ba ng 3, 2, 1, at wala? Maraming salamat sa isang masayang araw ng pagkatuto. Ako si Teacher Cheryl, ang nagpapaalalang laging isa isip, isa puso, at isa gawa ang pagpapasalamat sa mga karapatang tinatamasa ng may kasiyahan. Hanggang sa muli, paalam!